Genesis chapter 1 verse 26, then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Let us pray. Lord, salamat po sa iyong mga salita na aming pagsaluhan sa sandali ito, Panginoon. We pray for the enlightenment of your Spirit so that maunawaan po namin ng lubusan ang mga katotohanan na kapaloob sa iyong mga salita, O Lord God. Sabi mo nga, Lord, we will know the truth and the truth shall set us free. So we pray, Lord, ano man mga circumstances, ano man ang mga crisis, mayroon ang bawat isa sa amin, we will learn to manage, we will learn to go through them, Panginoon, at nang masabi po namin, Lord, we are more than conquerors at walang pwede makapag-iwalay sa amin sa iyong pagmamahal, O God. As you have created us, Lord, to rule over all the earth, we will overcome and we will rule our circumstances, we will overcome our crisis. And we thank you, Lord, for this victory in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. Hindi na po tayo nagsipo. Bilang kaugalian po tuwing may mga baguhan po tayo, tatawagin po natin sila sa harap at sama-sama namin kayo ipanalangin. Gusto kong pasalamatan ang mga patuloy na nag-iimbita ng mga karagdagang kaluluwa sa church. Ang grupo na Brother Camilo at Sister Vicky, Sister Lily. Maraming salamat sa mga pagdalo nyo, pag-imbita nyo. Gusto ko tawagin ngayon yung mga bisita nila or mga dala nila ngayon. Maaring mga may churches na sila. Okay? Hindi na bago sa inyo ito. Parang kaugalian naman ito kung bago kang kasi na i-welcome. Ganun din si Brother Jet. Mag-offer lang kami ng prayer sa iyo at panaman namin na sa isang church. Okay, so i-pray natin sila. Lord God, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid namin ito na makasama namin sa araw na ito sa pakikinig ng iyong salita, sa pagpupuri sa iyo. Dalangin namin, Lord, na ikaw ang patuloy na maghayag ng iyong kadakilaan at katapatan sa kanilang buhay. Patuloy mo silang kalingain, maging ang kanilang buong sambahayan. At higit sa lahat, Lord, we pray, Lord, sa kaligtasan ng kanilang buong pamilya. At inaangkin po namin, Panginoon, ano man yung mga hinanaing ng kanilang puso, ano man ang kanilang ginagawa, ay iyong pong pagpapalain. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Kaya po natin sila. Okay, pwede na tayo magsiupo. So, kagaya po na nakikita nyo, ang ating pong pag-aaral sa hapon na ito ay patungkol sa dominating our circumstances. Dito na ba ako si Tracy niya? Ready na ba kayo makinig? Okay, so, pag sinasabi mo dominating our circumstances, ganito kasi yan. When God gave us dominion to rule over all the earth, that includes our circumstances.
Amen ba? Hindi ka makapag-rule over all the earth kung isang problema mo lang, yung circumstances mo, hindi mo kayang i-rule. Susundan. Kaso lang, our circumstances includes crisis. Tama ba ako? Hindi lahat ng circumstansya ng buhay mo ay maganda. Sabi nga nila, ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa itaas. Kung ang ECG mo, sabi mo sa ibabaw at sa itaas. sa ibabaw sa itaas. Minsan sa ibabaw o sa itaas o sa ibaba. Thank you. Mainam na yung klaro, ano? Thank you. Okay, kasi nga, kung ang ECG mo ay minomonitor at saka yung ECG mo medyo pumapantay na yung tuwid ng yung monitor ng ECG, iba na ibig sabihin noon. Patay ka na rin. So, habang nabubuhay tayo, ang buhay natin minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. Kung gusto mong tuwid, nasa sayo na yan. So, dahil ganyan ang takbo ng buhay natin, hindi lang ang mga good or pleasant circumstances ang dapat natin i-rule, dapat i-rule din natin ang circumstances na may kasamang crisis. Nasusundan. Okay? So, ang crisis, singular form, plural form, are experiences that you did not anticipate or prepare for. Tama ba? Nasusundan din po ba ako? Kasi mahirap yung hindi natin maitago, hindi natin ma-deny na ang buhay natin sa mundong ito hindi nawawalan ng problema. Amen. Ang buhay sa mundo, although nagpupuri tayo sa Lord, ini-expect ng Lord na ang pagpupuri natin sa Kanya, hindi lang kapag answered prayer ka. Hindi lang kapag may trabaho ka. Hindi lang kapag wala kang sakit. Paano kung may sakit ka na? Kaya mo pang magpuri sa Lord? Paano kung medyo may nangyari sa trabaho mo? Kaya mo pa bang magpuri sa Lord? Kung nasa crisis ka, kaya mo bang panindigan yung salita ng Diyos? Amen. Amen pa. Okay, ilan lang yung lagi? Dalawa lang. Okay, ang crisis pa, these are circumstances beyond our control and take us by surprise. Pwede pa itaas ng pati. Nasusundan ba? Yes. So, kung ang topic natin ay dominating our circumstances, it would also mean, ang aim natin sa topic na ito is, for us to overcome our crisis. Hindi ko alam kung ano yung mga crisis sa buhay nyo. Maaaring yan ay financial, maaaring yan ay physical, maaaring yan ay emotional, maaaring yan ay spiritual, pero alam mo yung crisis na yun, dapat natin ma-overcome yan. Amen. Amen ba? Mga overcomers ba kayo? Amen. Amen. Okay. Hindi nangangahulugan na nagtagumpay na kayo sa mga krisis nyo sa buhay, wala na kayong pagtatagumpayan at haharapin. Baka sabihin, ano yung krisis, pastor? Hindi, wala akong idea niya. Mag-ingat-ingat ka. Baka ngayon pa lang, may parating. Okay, so yan nga po ang aim natin sa topic for us to overcome our crisis. Okay, unang bigyan kong pansin, the effects of crisis. Ano ang epekto ng krisis sa buhay mo? Sige nga. Matuto ka mag-adjust. Matuto kang mag-adjust. Very good. Ano pa? Matutunan mong dalhin. Hindi yung iasa mo na lang. Kailangan kang matuto kang magiging responsable sa buhay. Lesson. Lesson, okay. Maganda. Ano pa? Depression. Ay, very good. Depression. Halimbawa yan, especially sa mga nurses. Dati, sanay na sanay kami na yung overtime, kaliwat kanan. Ngayon, medyo kaliwat kanan. Wala na nga lang overtime. Kaliwat kanan, yung medyo overdraft, yung credit cards, yung utang. Kasi, nasanay ba na may extra income? Nawala yung income. Maraming mga NHS hospital na nagsara. So, nag-adjust ang government. Okay, ano pa? Yun lang alam yung epekto ng krisis sa buhay na. Kung sabihin, hindi niya kailangan. Okay, stress. Medyo marami yung pumuputi na buhok mo.
Okay lang siguro yung pumuputi, huwag lang malagas ay. Ano ba? Anxiety. Anxiety, very good. Irritability. Paano ba Tagalogin ng anxious? Di mapakali. Di mapakali? Balisa, very good. Nababagabag. Nababagabag. Manali. Ano yan? Voice of experience? Kasi kung hindi na natin pag-aaralan ito, paano? Okay, let's say for example, actually natutunan ko ang lesson na ito sa isang book na, sabi ko, ipinapahuli kong pag-aralan ng book na ito. Ang tagal-tagal na natin nasa crisis, magmangangaral pa ako patungkol sa crisis, pero nung binasa ko, lumawak yung pangunawa ko at gusto kong i-share sa inyo, nang sa ganun, whatever happens sa buhay, kaya natin panindigan. Amen? Okay, so unang effects of crisis, fear. Maaaring natatakot ka. Paano na kaya yung pag-aaral ng anak ko? Paano na kaya yung pinubulugan kong yung investment sa Pilipinas? Paano na kaya yung loan ko? Paano na kaya yung utang ko? Paano na kaya yung pangarap ko? Mga practical questions sa buhay yan. Amin ba? Maliban pa sa fear, insecurity. Halimbawa, kung ang krisis mo sa buhay, nawalan ka ng trabaho or wala kang trabaho, secured ka pa rin ba sa mga pangako ng Diyos? Or lagi kang may pang-agam-agam, lagi kang may worries, pag-iisip? Nasusundan ba? Okay, isa pa, frustration. Nasa crisis ka, natural lang yun na magkaroon ka ng frustration, pero hindi yun nangangahulugan na hindi mo dapat pagtagumpayan yan. Yes. Nakaka-relate ba kayo? Okay. Maliban pa doon, ito yung sinasabi ni Jay, depression. Depression, kita mo, pati dibdib mo, depressed na rin. Lalo na, nasanay ka na ang padala mo sa Pilipinas. Dati, ang 1 pound ay 100, napakadaling i-convert. Dagdagan mo lang ng 2 zero. Philippine money na, ngayon, 66.25, ang hirap kwentahin. Okay, anxiety. Nagiging anxious, okay? Hopelessness. Medyo malala-lala na ito. Para bagang nawalan ka na ng pag-asa. Para bagang natapos na ang mundo mo. Habang buhay ka pa, hindi pa tapos ang mundo mo. Amen. It's not the end of the world. Amen? Okay? Worries. Sino dito yung free of worries? Yung hindi ka nag-alala, wala kang ikinakatakot, wala kang pagkabalisa. Ganyan ka ba? Amen. Or lagi kang may anticipation. Hindi ka naman daw nag-worries, pero lagi kang nag-iisip. Hanggang pagtulog mo, apektado na. Worries na yan. Okay, maliban pa, doubts. Bakit ka magda-doubt? Kasi iba yung natutunan mo sa salita ng Diyos. Akala ko ba, Pastor? Romans chapter 8, verse 28, and we know that in all things, God works for good. Ito ba kaya yung katotohanan sa pangyayari ng buhay ko? Okay. Teka. Sino dito nakapagtanong na kahit hindi man nila binigkas sa isipan nila, mahal mo ba talaga ako, Lord? Nakapagtanong na ba kayo ng ganyan? Sino na dito yung nagkaroon ng consideration or meditation sa isip nila na, Lord, totoo bang hindi mo ako pinabayaan? Mukhang sinamahan mo ng gusto. Parang ako, hindi ata, Lord. Nakaka-relate pa kayo? Okay, despair. Desperado. Okay, maliban pa? Once the crisis overcome you, you will feel a sense of abandonment. Na-overcome ka na. Hindi na ikaw yung nagpo-control sa crisis mo, sa circumstance mo. Ang circumstance na ang nag-control sa'yo. So nangyari, nagkaroon ka ng sense of abandonment. Feeling mo, pinabayaan ka na ng Diyos. Okay? Maliban pa doon, a sense of loss. Nawalan ka. Okay? Sense of death. Malupit ito. Kaya nga, may mga taong nagpapakamatay kasi lagi silang may feeling of sense of death. Mamamatay na ata ako. Wala pang sinabi yung doktor, hindi pa lumabas yung resulta ng laboratory exam, mamamatay na ata ako.
Naalala ko tuloy yung isang mister, sabi niya sa misis, uoperahan siya. Sabi niya sa misis, Ga, Ilongga Ga, pag may nangyari sa akin, bahala ka na sa 3 mga anak natin, ha? Sampalin nga siya ng misis niya. Sabi ng misis niya, walang hiya ka, walang namatay sa tuli. Kwento lang yun, kayo no? Pero gusto ko sabihin doon, may mga taong napakaliit na problema, akala nila mamamatay na. Di ba? Okay, an urgency of survival. May mga taong in survival mode na sila. Mabuhay lang sila, makakain lang ng sakto, basta ang kanila mabuhay lang. Parang ayaw na nila ng advancement of their life. Ayaw na nila ng umunlad yung buhay nila kasi nasa survival mode lang. Kapit sa patalim. Kagaya sa Pilipinas. Maraming tao sa Pilipinas nasa survival mode lang. Makakain lang sila ng 3 o 2 beses sa isang araw. Ang sobra, inom na ng inom. Bakit? Kasi nasa survival mode. Wala na silang pangarap sa buhay. Survival mode lang sila lagi. May mga Kristiyano din, nasa survival mode. Hindi man lumalaki ng church, hindi man dumadami, as long na nag-exist, survival mode. Wala kang tinutukoy. These results are manifested in substance abuse. Intindihan niyo po ba ang substance abuse? Andyan yung drugs, andyan yung nagiging alcoholic. Hindi ko sinasabing masama ang paglalasing or masama ang pag-inom. Hindi ko tinutolerate ang paglalasing, pero hindi ko sinasabing masama ang pag-inom. Andyan, ebidensya niya sila na alam nila nagigiinom ako, pero hindi ko naglalasing. Amen. Amin ba? Sorry, Brother Boy. May sasabihin sana si Brother Boy. Kaso cancer tayo kanina, kaya kulang tayo sa oras. Baka may gustong i-exhort si Brother Boy patungkol dyan. Pero ang gusto ko lang sabihin dyan, may mga tao, ang kanilang problema, dinadaan nila sa substance abuse. May expression nga sa Tagalog o sa Bisaya pa, puslang way nagmahal, beer paday. Habang walang nagmamahal, alak pa. Hallelujah! Bakit? Mahal ka ba ng alak? Nakuha niyo ba ang point ko? Na meron nga akong ito, true to life story ito, na hindi naman sa pagmamayabang, yung mga magkapatid namin, o lahat kami magkakapatid, medyo may kaya naman ng konti lang, may kaya ng konti yung utak. Yung kapatid ko nag-drugs habang nagre-review. Kasi daw, hindi pumapasok yung kanyang pinag-aralan. Sabi ko, hindi ka ata augist. Yaman ko, Nag-drugs para lang ma-absorb yung niya, yung nire-review. Although, maaring excuse niya lang yun na nag-drug siya. Pero sa kabila ng kanyang pagdadalo sa pagtitipon, sa kabila ng kanyang pagdalo sa gawain ng Lord, nag-drugs. Hallelujah! Bakit kasi? Ano yan? Mga manifestations yan na nasa crisis. Gets ba? Yung hindi ka na ako. Nasusundan. Okay, maliban pa doon, andyan yung verbal, physical, and psychological abuse. Irritable, mainitin ng ulo, masaki mo na ng puti. Ano ba? Gusto mo? Nung may mga time na gano'n nga, minsan nga, galit akong umalis ng bahay, papuntang trabaho, nauspi lang, lumampas lang ng konti yung musok ng kotse ko, yung talagang isang kotse, tumigil. Parang gusto sabihin, harang-harang ka sa daanan ko. Isip ko lang, kung hindi lang ako pastor, huwag lang. Nakita ko lang kasi, tatlo, mukhang hindi kaya ka. Yun yung mga time ba na, kung nagkataong irritable ka rin, may kalalagyan na. Pero dapat natin kontrolin yung mga temper natin. Amen. Amin ba? Hindi dinadaan sa init ng ulo. Ako, inaamin ko, lalo sa bahay, mahilig talaga akong sumigaw. Hindi ko kasi mapalo yung mga anak ko, lalo na si Mrs. Hindi ko rin mapalo. Pinapatawa ko lang masyado. Okay, violence. Dumadami magmula noong nagkaroon ng
depression, marami ang patayan, marami ang nakawan kasi resulta yan na hindi nakakope sa kanilang crisis. Okay? Crime. Pumapatay. Nasabi ko na yan. Okay? Note that we cannot control or stop crisis from coming, but we can control our response to it. Hindi mo maiwasan ang crisis, pero makontrol natin kung paano tayo makikitungo, how we deal our crisis. Why? It doesn't matter what happens. What matter is how do we respond to what happened. Tama ba? Does it make sense ba? Kahit walang nangyari, kung irritable ka lagi, kung di problema lang, nawawalan ka lang ng pag-asa, tayo ka. Pero it doesn't matter what happens. What matter is how do we respond to what happened. Laging ipinapasalamat ko sa Lord, although hindi pa ako perfect, marami pang paghuhubog ang Diyos na gagawin sa akin. Yun bang, yung dati kong ugali, hindi ako nagpapalamang. Maraming pagkakataon na, minsan nga, sa sobrang puyat ko sa Pilipinas, nakatulog ako sa bus. Hindi ako ginising ng konduktor sa bayan ng Novaliches. Doon ako sa Grahe ginising, pinagalitan pa ako. Ang liit-liit lang ng konduktor, samantalang ng araw na yun, yung panahon na yun, yung kasagsagan ko sa pag-workout. Tapos, hindi nga sa pagyayabang, noong dumating ako dito, ang problema ko pag bumili ng suit, masikip yung braso ko dito. Ang hirap kumilos sa laki ng braso ko noon. Noon yun. Hindi na ako bata ngayon. Pero sa isip ko lang, kagalawin ako ng konduktor. Isip ko lang, hindi lang ako pinago ng Lord. Nangiya ka. May kalalagyan. Pero, kaya ko nga sinasabi ito dahil malaking pagbabago ang ginawa ng Lord sa buhay. Amen. Okay. So, yun yung mga effects, resulta ng crisis. Ngayon naman, biblical facts about crisis. Una, it is inevitable. Kapag sinasabing inevitable, hindi maiwasan. So, kung hindi maiwasan, harapin mo. Lahat ba hinaharap yung kanilang crisis? Or Pastor, hindi tinatakbuhan. Hindi yung tinatakbuhan. Okay, John chapter 16 verse 33. These things I have spoken to you that in me you may have peace. May peace ka sa Lord, pero hindi naman mahulugan na wala kang crisis. Why? In the world, you will have tribulation, you will have bad circumstances, you will have crisis, but be of good cheer. I have overcome the world. Naalala ko na naman, nakwento ko na ito, naalala ko yung isang pasyente nagpa-check up sa doktor. Sabi ng doktor, be careful, you have a heart murmur. Siguro, depressed na yung pasyente, ang dinig niya, kinabukasan, nakita siya ng doktor, may kasamang chicks, bata. Sabi ng doktor, oh, anong nangyari sa'yo? Bakit may kasama kang chicks? Di ba sabi mo, Dok, be cheerful, have a happy mama. Ang sabi ng doktor, be careful, you have a heart murmur. Ang dinig niya, be cheerful, have a hot mama. So, hindi sinasabi ng Lord, sa buhay na ito, wala kang paghihirap, wala kang crisis. Pero sabi niya, be of good cheer, He has overcome the world. Ganyan ba attitude natin? Cheerful ba tayo lagi kahit may crisis ka? Sige nga, hindi ka kayo makaimik. Pastor, ang alam ko, magpakalakas ka at magpakatapang. Okay, yun nga po yung ibig sabihin ng be of good cheer. Be in the good mood. Hindi yung depressed mode, hindi yung hopeless mode, despair mode. Be of good cheer. Magpakalakas ka at magpakatapang. Nasusundan? Okay, maliban pa doon, ang crisis, it reveals how strong and where our foundation is. Does it make sense ba? Kasi, may sinasabi, ito yung verse na ginamit ni Joy nung nag-exhort siya. Sa Matthew chapter 7 verse 24 up to 27, ang nakikinig ng salita ng Diyos at hindi nagsasabuhay ay parang isang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin. Pero ang nakikinig at nagsabuhay ng salita ng Lord ay parang isang taong matalino, nagtayo ng bahay
baha, nag-iba yung bahay na nakatayo sa ibabaw ng buhangin, pero yung nakatayo sa ibabaw ng bato, hindi nag-iba. So, after na nagkaroon ka ng crisis, malalaman mo ngayon kung saan nakatayo yung pundasyon mo at kung gaano katibay. Baka sabihin mo, I am strong in the Lord. I am more than conquerors. Kunting crisis lang, giba ka na. Ay, hindi ka nakatayo sa ibabaw ng bato. Self-righteous lang yun. Self-righteous lang yan. Nasusundan. Ikaw ba ngayon, masabi mo, nakatayo ka sa ibabaw, nakapundar ka sa ibabaw ng bato? Sa ibabaw ng bato ni Jesus. Si Jesus ang tinutukoy doon, the rock of our salvation. Baka naman sabihin mo, okay pastor, alam ko, ginagawa ko, sinusunod ko yung napapakinggan ko, nakatayo ako sa ibabaw ng bato. Kamukhat-mukhat, dumating yung bagyo sa buhay mo, nag-iba ka, wala ka sa ibabaw ng bato. Nasa ibabaw ka ng buhangin. So, crisis reveals how strong and where your foundation is. Okay? Isa pa, the way we see crisis determines our success or failures. Nakarelate ba? Okay, explain ko yan. We might see it as a tragedy or opportunity. Kasi sa crisis, nag-a-adjust ka, nagiging creative ka, nag-rise up ka doon sa circumstances mo, ginagamit mo yung potential mo, ayon ng pagkalikha ng Diyos sa'yo. So, it's either you see it as tragedy or opportunity. You learn how to cope. You learn how to cope. Example na lang. Although, nasa slides later on, mayroong dalawang Amerikano, mga binata, nagpunta ng India. Yung isa, sabi niya, nakita mo ba yung mahihirap na tao? Walang damit, walang tsinelas. Yun ang nakita ng isa. Sabi ng isa, walang tsinelas? How about mag-business ako ng tsinelas? Pagbalik niya sa States, tinanong niya yung pinakamurang klase ng tsinelas. Sabi niya, ang expenses sa paggawa ng tsinelas, 30 cents. Binibenta niya, bumalik siya ng India, 50 cents. Tumubo siya. Tuniladang chinilas, pinapadala niya ng India. Milyonaryo na siya. Why? Because it depends on how you see crisis. If you see it as tragedy or opportunity. Sa krisis mo sa buhay, anong tingin mo? Pwisit ng buhay na ito. Ay, talaga naman. Walang mangyayari sa buhay mo. Nasusundan? Okay. Pangatlo, how to overcome crisis, particularly financial one. Sino dito nagkaroon ng financial crisis? Hindi, wala. Okay, so, may problema tayo sa pera, beyond our control. Anong gagawin natin? Una, know your needs. Anong kaugnayan yan sa crisis ko, Pastor? Kasi, lots of people are always in crisis because they could not distinguish their needs and wants. Pumalakpak na po yung mga tinawagan. Okay, sabi ko nga sa kanila kagabi, kapag ako nagsasalita, doon lang ako sa topic. Nag-stick ako sa topic. Kung yan ang topic ko, overcoming our circumstances, hindi as much as possible, hindi ako magsasalita, labas doon. Nasusundan mo? At least, nakafocus tayo, overcoming our crisis ang topic natin ngayon. Baka naman, ang tagal-tagal na natin narinig ang about Jesus Christ dahil tinanggap mo na si Jesus Christ, hindi mo alam paano i-overcome yung crisis mo. Ewan ko, ano na nangyari sa faith mo? Guess. Okay, maliban pa doon, do not mix it up. Yung needs at saka wants nyo, may boundary ba? O nagkahalo-halo na hindi mo malaman kung need mo ito o wants mo ito. Ano, Pastor, kung nagkahalo-halo? Wanting something so badly does not make it your need. No? Sometimes, we put things into a need category because of what other people might say. Oh, bili mo na yan. Kailangan mo yan.
na-pressure lang sa expectation, sa standards ng iba. Di ba maraming ganyan? O alam mo, bumili ako ng ganitong damit, bumili ka rin. Kasi ikaw naman, oo, nakakaya, ang gaganda ng mga damit ng barkada ko, parang ma-out of place naman ako. Hindi mo kaya, hindi mo need, once mo lang, ayan, nakisabay ka na. Yun naman pala, lagpas ka na sa overdraft limit mo. Wala akong tinutukoy ha, general lang ito, at least makita nyo ang point ko. Okay, isa pa? Often, we feel obligated to carry out other people's expectation. Let's say, for example, nasanay yung mga mahal mo sa buhay na tuwing Pasko, lagi kang may pinapadala. Eh, magpapasko na naman dahil yan ang expectation nila. Kahit hindi nila alam na marami ka ng utang, sige ka pa ng sige. Kasi nga, inaano mo yung expectation ng iba para sa'yo. Ako, aaminin ko sa inyo, hindi lahat kayong nagbi-birthday dito ay medyo nagkaroon ako ng gift sa inyo. Eh bakit naman uunahin ko pa kung alam nila kung anong utang ko? hindi ako nagiging hipokrito ba na kunyari meron ako, samantalang nasa crisis ako. Di ba? Kung hindi sana nawala yung kung wala sana recession, kung may overtime sana, walang problema. Dati naman, nung meron ako, walang problema. Kailangan mo ganito, sige, walang problema. Simplihan ko lang yan. Ngayon, mahirap yan. Okay, so, do not let your former lavish gift-giving dictate what you do this year. Klaro ba? Klaro? Parang wala man lang nag-amen. May kausap pa ako dito. Ganun ba talaga pag tinatamaan? Okay, so in crisis, your wants must go away. Isang tabi mo yung wants mo. Eh kaysa naman, nasa crisis ka na nga, yung ugali mo, yung lifestyle mo, kagaya pa dati nung wala kang crisis. Okay? Pangalawa, alam mo na yung needs at saka wants mo. Pangalawa, buy only what you need. There's no point, alam mo ang needs mo, alam mo ang wants mo, pero ang lagi mong binibili, yung wants mo. Nasusundan ba? Okay? Learn to push the pause button. Sanay ka galanting mag-shopping, sanay ka makipag-sale sa mga factory outlet, sanay ka mag-grocery na walang lista. Ngayon, i-push mo muna yung habit na yon. I-pause mo muna. Tigil mo na yon. Bakit? Nasa crisis ka eh. Nasa crisis ka na, hindi ka pa nag-adjust, talo ka. Ikaw maghihirap. Okay? Set aside liquid assets. Ano ibig sabihin nun? Ha? Ang liquid assets, ito yung ating mga pera or financial assets na accessible anytime. Okay? Explain ko yan. They are your money which you can gain access quickly for necessary expense. Halimbawa, yung sweldo mo, yung ATM mo, liquid assets mo yon. Eh halimbawa, kung liquid assets, may solid assets din ba? Unlike your piece of land, a townhouse, or other investments which are fixed assets. Hindi mo naman pwedeng sabihin, gastusin ko muna yung townhouse ko pang grocery. Fixed assets mo yon. So, sa panahon ng crisis, dapat may liquid assets ka. Hindi mo naman pwedeng sabihin sa Asda o sa Sainsbury o saan ka nabibili, sabihin na natin susi ka sa Marks and Spencer. Alam nyo, may lupa ako sa Pilipinas. Pakialam nila kung may lupa ka sa Pilipinas. Hindi yung liquid assets. Ang nangyari lang kasi, may mga tao, after sila sa kanilang fixed assets, may investment, walang nagagamit. Hello? Nasusundan ba? Okay? Hayaan yun. Makaka-relate din kayo. Pangatlo, stay within your budget.
Ano-ano nga yung tatlong klase ng budget ulit? Wants, needs, Una, need budget. Pangalawa, no, affordable budget. Saka yung wants budget. So kung nasa crisis ka, magstay ka sa need budget mo. Okay lang, lumampas ka sa need budget mo as long na affordable. May mga tao, hindi na nga need, hindi na nga affordable, nagstay sa wants budget. Anong sa tingin nyo? Crisis na buong buhay. Hindi na makabawi sa Hindi na makabawi. Nasusunod. Okay? Don't blame Satan for your attitude. Kung ang attitude mo ang nagtulak sa'yo para magkaroon ka ng financial crisis, huwag mong sisihin si Satanas. Wala na siyang gagawin. Pinahirapan mo sarili mo eh. Maraming tao, lagi nila sinasabi, ito talaga si Satanas, ninanakaw yung biyaya ko. Pero sa totoo lang, hindi niya na kailangang nakawin kasi yung attitude natin ang may problema. Hindi na kailangan mag-effort. Money is not the solution of death, but discipline. Pero ito sa totoo lang, sino dito walang utang? Akala niyo ba, yung nagkaroon tayo ng kita ng pounds, ligtas na tayo sa utang? Dumami pa kami yung utang. Why? Because money is not the solution to our problems or utang, kundi disiplina. Kulang lang talaga tayo sa disiplina. Wala akong tinutukoy. Okay? Pang-apat, avoid the unnecessary. Kung hindi naman necessary, iwasan mo. Necessary, basic needs. Pagkain mo, iinumin mo, tutulugan mo, susuotin mo. Kung hindi ka naman hubot-hubad, makontento ka. Unnecessary, yun yung mga luxuries ng buhay natin. Shopping expedition, unpractical holidays. Hindi mo naman kailangan, binibili mo. Iwasan mo yun. Kung nasa crisis ka. Kung wala ka sa crisis, bahala ka. Pera mo naman yan eh. Bakalan ko sa'yo. Nasusunod. Okay. You will have to get contented with what you have. Ano sabi ng Bible? 1 Timothy chapter 6 verse 8, and having food and clothing, with this we shall be content. Kung may sinusuot ka at may kinakain ka, makontento ka. Ganyan ba karamihang Kristiyano? Hindi, takaw mata. Meron isang napakayamang milyonaryo, siya po ay si Templeton. Nagdodonate siya sa charities by millions. Pero alam niyo suot niya? Punit-punit. Yung office niya, nasa bahay. Napakaliit. Parang storage room lang. Pero ang bahay niya, hindi galante. Wala nga bakod eh. Kahit si Warren Buffett, ang bahay ni Warren Buffett, walang bakod. Hindi kagaya ng mga bahay sa Ayala, Alabang sa Pilipinas. Gaganda. 40 million, 50 million. Hallelujah. Wala na kapitbahay makapasok. Sa gate pa lang, sabit na. Pero si Templeton, nang tinanong siya, bakit punit-punit yung suot mo? Sabi niya, kontento na ako. Bakit pa ako bibili ng bago? Pero dinodonate niya sa charity, millions. Marami namang tao, lalo sa Pilipinas, hindi mga milyonaryo. Kung umasta, akala mo, talo pa yung milyonaryo. Sino naman hindi maghirap? Okay, those things you can delay them. Bigyan ko kayo ng example. May mga bagong kasal or mga ano pa lang, sabihin natin on their 30s. Gusto nila yung achievements, yung acquisition ng kayamanan ng magulang nila, makamta nila kaagad-agad. Akala niyo ba hindi namin pinaghirapan mga magulang yung mga acquisition na yan? Pinaghirapan. Kaso lang, gusto lang kasi nilang, kung ano mayroon ng magulang nila, makamtan din nila. Hindi sila makapaghintay. Gets ba? Okay. Pang-lima, delay big projects. Kung nasa crisis ka, kung ano yung mga big projects mo sa Pilipinas, delay mo muna. Hindi ka naman mamamatay kapag hindi na-renovate yung bahay mo. Hindi naman namamatay pag hindi napalitan yung kotse mo. Amin ba? Amen. Hindi ka naman mamamatay kapag hindi napalitan yung aircon mo. Kung kaya pang maipagawa, ipagawa mo muna.
Ay hindi, karamihan mga tao, hindi marunong mag-adjust. Ito ha, tingnan, pakita ko sa inyo. Patunayan ko sa inyo. Dahil sa recession sa bansang ito, lalo sa NHS, nag-cost cutting. Maraming staff na tanggal, maraming hospital na isara, yung kanilang practices sa gamot, ina-adjust nila. Kung nag-adjust yung government, nag-adjust yung kumpanya, ikaw pa kaya hindi mag-adjust? Paano mo pa yung government? Nasasundan niyo po ba ako? Maraming projects ang government ngayon na naka-delay or naka-pause. Bakit kasi? Part ng adjustment yan sa recession. Kung ang government, ang UK nag-adjust sa recession, ikaw pa. Example lang yan. Companies and governments post big projects and so you should. Be wise in spending your money. Okay? Pang-anim, utilize what you have. Kung anong meron ka, utilize them. Gamitin mo, pakinabangan mo. Okay, example. Honestly, most of us got an unutilized possession. Tama ba ako? Okay, ano mga example ng mga unutilized possession? Sige nga. Jewelries, very good. Hindi ko sinasabing, ganun pala sa God mo, ay, bawal pala magsuot ng jewelries doon. Pakialam ko kung anong gagamitin nyo. Ang pinag-aralan natin, kung nasa financial crisis ka, dapat mag-adjust ka. Utilize your unutilized possession. Binta mo. Pakinabangan mo. Kaysa naman, ang ganda-ganda nga ng kwintas mo, para ka mahepatitis, nangingilaw na yung katawan mo. Namatay ka naman sa gutom. Ini-exaggerate ko lang. Okay, because they are unutilized, we become ungrateful with it. Tama ba? Okay? If you got spare room or bed, have it rented. Okay, sira yung comfort mo, sira yung diskarte mo kasi may borders ka. Pero kung hindi naman napakinabangan, ito na yung pagkakataon na pakinabangan mo. Example pa yan. Ilan na dito yung tambak na yung damit nila, pero bili pa ng bili? Ang gusto ko sabihin dyan, hindi ko pinakialaman yung desires ng puso nyo, pero kung nasa crisis ka, mag-adjust ka, matuto ka na. Hindi ako mahilig bumili ng damit, karamihan ng damit ko, si Mrs. bumibili. Ni medyas ko nga, ni pants ko nga, t-shirts ko nga, si Mrs. bumibili. Nakita niya kasi, hindi ako bumibili, hindi budget niya nasira yung akin. Kasi mayroon akong prinsipyo na, bakit ako bibili? Napakarami ko pang pwedeng isuot. Disposable yung damit. Disposable ang damit. Okay, you might need to compromise your comfort. Maaaring hindi ka komportable, sira yung comfort mo, compromise mo muna kung nasa crisis ka. Kung nasa crisis ka, hindi ko naman sinasabing lahat na lang ganito ang gagawin mo. Kita niyo po ito, okay? Learn to save, conserve, and protect your possessions. Learn to save. Mag-ipon ka, okay? Or mag-save ka, mag-conserve ka. We're not saving for the rainy days kasi, sa totoo lang. Galatia or Proverbs chapter 6 verse 6, go to the ant, you sluggard, consider her ways and be wise. Tagalogin ko pa ba ito? Sabi ng Tagalog, puntahan mo ang langgam, ikaw na tamad, katuga, batugan, ikaw na puntahan daw ng mga tamad, yung mga langgam, consider her ways and be wise. Why? With which, having no captain, overseer, or ruler, provides her supplies in the summer. So, ang langgam, hindi kinakapos sa panahon ng tagulan kasi nag-gather siya sa panahon ng summer. Ikaw ba, ang attitude mo ba ganyan sa panahon ng summer, nag-gather ka? Nag-work ka para panahon ng winter? Sa panahon ng paghikaw, sa panahon ng crisis mo, may magagamit ka? Sa totoo lang, karamihan sa atin walang saving. Hindi ko sinasabing kung meron ka, huwag ka nang mag-react. Kung may saving ka, huwag ka nang mag-react. Kaya nga sabi ko, karamihan sa atin. Palibhasa kasi, hindi tayo sanay na magtabi. Nasusundan ba? Isang bagay na natutunan ko sa isang kasama kong trabaho sa itim, sabi niya, kahit
magkano man yun, as long na mayroon kang maitabi, magtabi ka. Kaya ako, yung tinatabi ko, malapit ng mapuno. Nilagayan ng barya. At least mayroon. Okay, manage what you have. Kung anong mayroon ka, i-manage mo yun, okay? When you cannot manage when you don't have, you cannot manage when you have all you need to have. Does it make sense ba? Parang hindi ako manhid sa reaction niyo. Parang sinasabi niyo, masarap na atang kumain. Okay, so, yun yung gagawin natin kung financial crisis. Overall, what do we need to do to overcome crisis in general? Una, manage. A ruler is a manager. Sabi ng Bible, Genesis 1:26, God created man and He gave them dominion to rule over all the earth. Paano ka mag-rule sa earth kung circumstances mo hindi mo kayang i-rule? So, i-manage mo. Okay? Whatever your crisis is, cope with it, manage to go through it. Hindi tinatakbuhan. Ang problema, hindi tinatakbuhan. Hinaharap. Ang problema lang kung sabi nila, do not be afraid to face the problem. Ang problema no, if the problem you have is your faith. Joke lang. May mga religyoso, they look for miracles. Kaya ba? You're looking for miracles? Yes. When I say that, when a crisis comes, they want God to take care of them without any effort on their part. That's wrong. Maraming taong ganyan. Lord, tulungan mo ako sa problema ko. Pwede ba, Lord? Bigyan mo na lang ako ng 20,000 pounds. Sold na. Okay na. Mga ganyang pangyayari ba? Okay? They are lazy kasi. Tinutukoy na naman. They treat the Lord like Santa Claus. Yun bang, si Santa Claus, ibibigay na lang yung regalo sa'yo, wala ka nang gagawin. May mga taong ganyan. Worse pa, if like a genie in the bottle, you just have to rub it 3 times in Jesus' name. Ito, fairy tales lang ang mga genie, pero pag halimbawa, nasubuman mo yung bote or ano man yung pinanggagalingan ng genie, imas-imasin mo, lalabas siya. Anong wish mo? Naalala ko na naman tuloy yung isang genie na bubog. yung nakapulat sa bote, ay yung kamay niya nakaganon. Naka-twist. Sabi ng bata doon sa genie, sabi ng genie pala, mayroon kang 2 wish. Unang wish ng bata, hindi pa kasi kinaklaro ng bata. Sabi niya, gusto ko yung isang kamay ko maging kagaya ng isang kamay. E di, gusto niya sabihin, yung kamay niya na ganito, maging kagaya sa isa. Ang ginawa ng genie, ito, naging kagaya dito. E di, 2 na. Sabi niya, baliktad. Kasi sabi ng genie, baliktad pala, hindi ganun. Ano pa rin, hindi pa rin niya magamit. Bubo nga yung genie. Tapos na yung 2 wish niya. Wala nang hirit. Ewan ko kung nakaka-relate kayo. May mga taong gusto nilang tulungan sila ng Lord, pero gusto nila wala nang gagawin. Ito, true to life story na naman. Nag-aaral kaming mag-surf noong nagpunta kami sa Cornwall. Wala kaming kamuang-muang. Sabi ng mga kasama ko, mga friends ko, parang professional daw kami, lalo naka-wetsuit. Sabi ko, professional sub-sub. Nagtataka ako, palibhasa kasi walang kamuang-muang, nagtataka ako, andyan na yung alon, yung mga kasama ko, ayun, lumusot na, ang bilis. Ako naiwan. Kasi yung paa ko, lampas na lampas doon sa board. Hindi pala pwede, dapat pantay yung paa ko sa dulo ng board. Kaya pala hindi ako ang isa pang gagawin doon, habang paparating yung alon, magpapadil ka, lalangoy ka, para kapag nag-move on ka na, itutulak ka na ng alon. Ang nangyayari, hindi po pwedeng steady ka lang, hampasin ka ng alon, maiwan ka lang. Nakaka-relate ba kayo? Ganun din sa ating mga problema, hindi naman pwede yung stagnan ka, wala kang ginagawa. Sabihin mo, Lord, tulungan mo ako. Sabihin ng Lord sa'yo, tulungan kita saan? Wala ka namang ginagawa, paano kita tulungan? Tulungan matulog.
you of what you are doing. Amen. Okay? Kingdom citizens manage their circumstances or crisis. Okay? Do not be a flight manager. Pag sinasabi kong flight manager, ikaw yung takbuhin. Iniiwasan mo, tinatakbuhan mo yung problema. Wala akong tinutukoy na kahit may mga churches nagkaroon lang ng problema, umaalis agad yung maraming tao. Ito, wala akong tinutukoy ha. May mga tao, mag-asawa. May mag-asawa, kapag may problema, lalo ang mga puti, sorry to say, naghihiwalay. Nung nag-asawa ulit, may problema, hiwalay na naman. Kasi hindi nila natutunang isolve at harapin yung problema. Ang paghiwalay, hindi solusyon sa problema. Pwede ka maghiwalay, nasa sa inyo na yun, kung anong gusto nyo, pero harapin nyo muna ang problema, isolve nyo ang problema. Kung maghiwalay man kayo, bahala na kayo. Hindi solusyon ang pagtakbo sa problema. Susunod ba? Gets nyo? Okay? Kaya na-post ko ito sa Facebook. Running from or changing institutions is not the solutions to our problems, but learning to face our rough times is the solution. Amen. Management is the effective, correct, and timely use of another person's property and resources for the purpose for which they were delegated. Okay, eto ano? Sino may-ari ng lahat ng bagay sa mundo? Sige nga. Si Lord. Mali sabi mo, Pastor, akin dito na yun ah. Pastor, payslip ko yun ah. Yung payslip mo, kanino yun? Kay Lord pa rin. So kung ang lahat ng bagay ay belong kay Lord, ang nangyari, katiwala lang tayo. Another person's property. Kaya nga, sabi ng Luke chapter 16, kung hindi ka mapagkatiwalaan sa kayamanan, paano ka magpagkatiwalaan sa tunay na kayamanan na nanggagaling sa Lord? Nasusunod. So, ang nangyari kasi, hindi tayo mga manager. Karamihan sa atin, consumer. Hindi good stewards. Nasusunod ba? Andito pa ba ang attention nyo o doon na? Mainam na yung klaro. Okay, if we mismanage, we suffer loss. If we manage, we protect and prosper. So it's just a matter of good management. Okay? Most of us are not manager but consumer. Nasabi ko na yan. Proper management is the correct use of something. Okay. Napag-usapan, habang nag-uusap kami kagabi, nagpag-usapan yung about sa nasabi ni Brother Johnny na, akala niyo po ba madali ang mag-run ng church? Hindi ganun kadali. Sabihin ko sa inyo, ang expenses ng church na ito ay 2,000 mahigit monthly. Kung hindi i-manage ng trustees yun, ay baka sa sunod, doon na tayo sa kalsada, wala na tayong pagpupa. Okay? Most of our crises are due to our bad habits or mismanagement. Yes? Okay? Did you notice lots of rich people are not Christian? Yes. Napapansin niyo po ba? Tapos magtatampo-tampo ka, tatanong-tanong ka sa Lord, Lord, bakit sila mayaman? Hindi naman nag-church. Hindi ka nag-church, marunong naman mag-manage. Ikaw nag-church, hindi ka naman marunong mag-manage. Paano kaya yaman? Lahat na lang, inaasa mo sa Lord. Kulang na lang, si Lord ang papasukin mo sa trabaho mo. Kaya naman sila mayayaman, masisipag, magaling mag-manage. Kung sino pa yung mga Kristiyano, hindi magaling mag-manage. Hindi kasi naiintindihan na sabi ng Lord, He has given us dominion to rule over all the earth. Simpleng problema lang, hindi mo na ma-manage. That's because they're good managers. Managers identifies the problem, face it, and do something for the solution of the problem. Nasusundan ba? After nila na-identify yung problem, may ginagawa sila sa problema at isang ginagawa nilang napakaganda, hindi sila part ng problema, kundi part sila ng solusyon. Ikaw ba, sa crisis mo, part ka ng problema o part ng solusyon? Wala kang tinutukoy. A manager uses crisis as an opportunity to
grow, to create, to be creative, and to be innovative. Kaya nga sa Pilipinas may kotse ang Toyota na Innova. Ano ba ibig sabihin ng Innova? Malay ko. Ang pagiging innovative ay mayroon kang new style, new methods, new ideas. Hindi yung nakatali ka na lang sa nakasanayan. Nagiging innovative ka, okay? Ang managers pa, can do person. They never say, I cannot do this. Sa mga Kristiyano, hindi dapat mamutawi sa bibig natin, hindi ko na kaya ito, hindi ko alam ang gagawin ko. You are a can-do person. Yes? Okay? Whatever your problem, you can do. You can go through it. Never give up. Okay, nasabi ko na yan. Pasok. Tuloy. Okay? Pangalawa, be prepared for everything or anything. Kung ikaw ay prepared for anything, hindi ka ma-caught off guard, hindi ka ma-surprise sa mga crisis kasi prepared for anything ka. So, parang expect the worst. Expect the best, but prepare for the worst. Nasusundan ba? Gets ba? So, para hindi ka magugulat, hindi ka mahirapan sa crisis mo, be prepared for anything. Expect the best, but prepare for the worst. Marami lang kasi tao, laging nasa crisis kasi hindi prepared. Off guard sila. Off guard lagi, okay? Do not become off guard. Go with the season. Okay, sa bansang ito, may spring, may summer, may autumn, and winter. So, hindi lahat ng buhay mo summer. Hindi lahat ng buhay mo spring. So, sa panahon ng spring, sa panahon ng summer, prepare for the winter. Hindi naman pagka summer dito, tinatapon natin mga jackets natin. Naka-prepare ka, hindi ka masusurprise, hindi ka off guard pagdating ng winter. By the way, thank you for coming dito sa bisita ni Aris. Okay, have faith in God. Ito pinakamatindi. Ano man ang problema mo kung wala kang faith sa Lord to the sky? I guarantee you of that. Amen ba? Mark 11:22, so Jesus answered and said to them, have faith in God. Nung sinabi ng Bible, have faith in God, isang ibig sabihin niya, okay, ganito kasi, faith is believing on what could go right, fear is believing on what could go wrong. Ano ba? Ano ba meron ka? Faith or fear? Yun ba? May mga tao, baka ano? Nung nag-suggest nga si Tay na mag-surfing kami, iisip ko, paano kaya pag mabagong ako, maging kagaya ako ng pasyente namin? Advance lagi! Okay, do not have faith in the government, in your job, in your husband, in your wife, but in God. Hindi ko sinasabing huwag kayong magtiwala sa mister nyo, sa misis nyo, sa trabaho nyo, sa gobyerno, pero your ultimate faith and trust is in God. Kasi yung government may crisis, nahihirapan, kinakapos ang kanilang resources, pero ang Diyos natin hindi kinakapos. Kung ang faith mo na sa Diyos, kahit anong mangyari sa government, kahit anong mangyari sa trabaho, hindi ka nayayanig. Pastor, nawalan ako ng trabaho, problema ko ito. As long na hindi ka nawalan ng Diyos, okay lang yun. Amen? Kaysa naman, marinig ko, Pastor, nawalan ako ng Diyos. Hallelujah, malaking problema. Okay? Obey God's word. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Nung sinabi ng Lord, again,
may crisis ka, ni kahit may problema ka, ni kahit yung circumstances mo, ang hirap ng ngumiti, pero sabi niya, masiyahan ka, matuwa ka, mag-rejoice ka sa Lord, hindi doon dahil sa circumstances mo. Eh, pastor, naloko ako, naisahan ako, or nagkaroon na yung mister ko, naligaw ng kabilang pinto, yung anak ko, nagloko. Ang sabi ng Bible, rejoice in the Lord regardless of whatever crisis you have. Amen. Philippians chapter 4 verse 6, be anxious for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Anxious for nothing ka ba? Sabi na nga, be anxious for nothing. Sabi na nga ng Lord, rejoice in the Lord. Pero maraming Kristiyano laging nagmumukmuk. Hindi dapat sa mga Kristiyano ang hindi mahilig ngumiti. Malay mo, yung ngiti mo means the world to somebody else. Tapos ngiti na nga lang, wala ka namang gastos, hindi ka naman magkakagrot kapag ngiti ka ng ngiti, pinagdadamot mo pa. Sabi nga ng isang kasama ko sa ospital, tinanong daw siya, sino daw si Edmond, sabi niya, yung mahilig ngumiti, yung bungis-ngis daw. Sagwa, bungis-ngis. At least kilala din ako na mahilig ngumiti. Kasi suplado. Pastor ba? Suplado. Dapat security guard na. Okay. So, ito na yung sinasabi na maging matapang ka, tibayan mo ang loob mo. John 16:33, be of good cheer. Ang ibig sabihin ng cheer ay lightness of spirits or mood. Yun bang feeling mo, kasasagot lang ng girlfriend, yung feeling mo, nasa honeymoon ka lagi, yung feeling mo, kakatanggap lang sa trabaho, feeling mo, kakapromote ka sa trabaho, feeling mo, wala kang problema, kahit may problema ka, ganyan ang cheerful. Cheerful ka ba? Subukan na akong gano'n. Hallelujah! Okay, challenge! Can you overlook on the crisis and see opportunities? Ha? Di kahit anong nangyari sa'yo, do you look on it as an opportunity, not as a crisis, not a tragedy? Sometimes the Lord gives us disappointment to make it as an appointment to Him. Kasi the more na nag-i-enjoy ang tao, the more na nakakalimot sa Lord, pero the more na may need natin ang kailangan, at kailangan natin si Lord, the more na naalala natin si Lord. Isa bang challenge? Can you still say God is good all the time whilst you are in your crisis? Kung sinasabi ng Bible, God is good all the time, maging ang problema mo, inaalaw lang ng Lord yan, sabi ko nga last week, because He is pushing us on our comfort zone so that we will rise up to His potentials, to our potentials. Okay. Itatago ko man ito o hindi, malalaman niyo rin. Wala akong kamuang-muang sa pagsusulat ng libro, pero I am now on my first chapter. Maaring hindi yun magaling na libro, pero anong i-bless ng Lord kung wala akong ginagawa? Sa pagbabasa ko, hindi ako nanatiling reader. Hopefully, magiging good writer. Wala masama. Isa man, wala ka ng pangarap sa buhay mo. Hallelujah. Okay, conclusion. John 16:33, these things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. 1 John 5:4 and 5, for whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that overcomes the world, our faith. Who is he who overcomes the world, but he who believes that Jesus is the Son of God. Kaya kung kayo tumayo, ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng Lord. Sabi nga ng Bible, where two or
or three gathered in His name, He is in the midst of us. I encourage you na kung hindi mo kayang mag-concentrate na nakadilat ang iyong mata, ibigin mo ang iyong mata. Put yourselves in the presence of God. Ganun naman ang sabi ng Bible eh. Kapag mag-pray ka, pumasok ka sa isang room at isara mo ang pinto, wala tayong room na mapuntahan na iisa lang ang laman sa room, pero pwede mong ipikit ang mata mo to avoid distraction. I encourage you, ano man yung problema mo sa buhay, ano man yung crisis na hinaharap mo sa kasalukuyan, there's no problems in the world na hindi kayang pagtagumpayan ng isang taong may pananalig sa Diyos. Because our God is greater than all our problems, all our problems. Amen. So Lord, sa sandaling ito, nilalapit po namin ang aming mga sarili dahil Ikaw ang aming kailangan sa buhay, Panginoon. Wala kaming magagawa kung hiwalay kami sa iyo. So, bilang isang taong may pangangailangan ng Diyos, bilang isang taong nangangailangan ng pagkilos mo sa aming buhay, Lord, inilalapit po namin ang aming mga sarili, ang aming mga krisis sa buhay, ang aming mga problema. As we sing it out, Lord, we need you, O God. Your mercy found me.
banal ang pag-iisip ng bawat isa habang nabubuhay tayo sa mundong ibabaw na ito. Hindi na aalis yung pagkakataon na may problema tayo. So, inanilahan ko ano man yung crisis mo sa sandaling ito. Ilapit mo sa Lord. Ito man ay financial, ilapit mo sa Lord. Ito man ay physical na problema ang hinaharap mo, karamdaman man yan. Ilapit mo sa Lord dahil sabi ng Hebrews chapter 4 verse 4:15 and 16. Ang Lord natin nakakaunawa sa ating mga katatayuan sa buhay. Kaya hindi niya tayo itataboy because we will obtain help and grace in time of need. Tunay mo na, hindi tayo pinabayaan ng Diyos, hindi tayo iniiwan ng Diyos. So, wala tayong magawa, wala tayong ibang malapitan, kundi ang Panginoon lang. Pagkatiwala mo sa Diyos, ang problema mo, ang sitwasyon mo sa buhay, walang mahirap sa Diyos. Sabi nga ng kanyang salita ang ating pinag-aralan, we will overcome the world, we will overcome our circumstances and crises through our faith in God. So Lord, iluubin mo Lord na ayon sa aming paniniwala, ito'y mangyayari sa amin. Dalangin ko po Panginoon, dalangin namin ang kagalingan sa mga may karamdaman, especially si Sister Gina, Lord God. Ang ikaw lamang ang kanyang inaasahan at pinagkagulaan. Let her prayers be granted, O Lord, in Jesus' name. Maging sa buhay ng tatay ni Gabe, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay na may karamdaman, we pray, Lord, sa kanilang kagalingan in Jesus' name. Sa mga broken relationships, Panginoon, sa mga may struggle sa family, Panginoon, we pray, Lord, na ikaw ang maghilom sa mga sugatan naming mga damdamin. Nang sa ganun, magkaisa po kami sa pananalig at pananampalataya sa Lord. Lord, sa mga naghahanap ng trabaho, Panginoon, ituntun niyo po ang kanilang mga panyapak, Lord, para kanila pong masumpungan ang trabaho inilaan mo para sa kanila. You did not just allow each of us, or all of us, to be in this place, Lord, na wala kang itinabi at inilaang trabaho para sa bawat isa. Let us arise, O God, to our potentials. Give us the creativity, Lord. Give us the innovation, Panginoon, na whatever circumstances we are facing through, O Lord, malagpasan namin ang lahat ng ito at hindi lang kami mag-survive, Panginoon, kundi kami ay magkaroon pa ng mga ideas paano kami makapamuhay na magiging blessing sa mga taong nakapaligid sa amin. Oh, hallelujah. Nangkin po namin, Lord, ang iyong authority, ang iyong dominion, ang freedom na ipinagkaloob mo sa amin. As your word says, God created man in His own image and likeness and gave them dominion to rule over all the earth. So we thank you, Lord. Hindi kami nawalan ng pag-asa, hindi kami nabagawa, hindi kami nayayali, saan mga crisis meron kami, bagkos magawa namin magalang, masihan, matuwa sa iyo, Panginoon, because pinagkatiwala na namin sa iyo ang lahat ng bagay. As you said in your word, cast your worries, cast your anxieties to the Lord, because He cares for you. Stand on His promise. In Jesus' name. Amen. Bakit ko tawagin ang ating birthday celebrants at saka yung pinsan ni Haris? Ikaw ba dyan? Bago ko sila tawagin, gusto kong itaas natin yung ating mga prayer requests or offerings, tithes. Hindi po yan compulsory, hindi optional lang po yan. Yung bukal sa puso. Kung ayun yung sa faith natin, sabi nga ng Bible, God loves a cheerful giver. Taas natin sa Lord. Hallelujah. Lord, salamat po sa aming mga handog, sa aming kaloob sa iyo, Panginoon. Gamitin mo po ito sa lalong ikapaglagalan ng iyong mabuting balita at lalo doon sa mga higit na nangangailangan. We pray, O Lord God, na i-bless niyo po ang aming mga hanap buhay, ang aming mga employers, Panginoon, mga naging daluyan ng pagpapala mo sa amin, Lord. Nang sa ganon, kagaya ni Laban, Lord God, na sabi niya kay Jacob,
Napapansin niya na magmula dumating si Jacob sa kanyang sambahayan, ang pagpapala mo ay walang patig sa kanyang buhay. Ganon din po, Lord, ang gagawin mo sa aming buhay. Kasi rin po ang aming mga pinagkaabalaan sa buhay, anuman ito kaliit, Panginoon, kami po ay magtatagumpay para ikaw ang siyang maparangalan. Inangkan namin sa aming mga handog at kaloob, ibabalik ko sa amin, gustong takal, siksik, biglig at umaapaw. At ang aming mga panalangin, inaamin namin tinutun mo na, in Jesus' name. Amen. Pwede ko yung imbitahan namin sa harap. Mag-offer lang kami ng prayer sa inyo. Hindi namin kayo pakakantahin. Gusto lang din namin makilala kayo, makamayan kayo, maipadama namin gaano kayo ka-welcome sa church. Okay? At saka yung ating birthday celebrant na ipadama namin sa kanya. Mahal namin siya sa Panginoon. Okay? Kuya. Kasi, Okay? Pag-pray pa natin sila. Saka yung any birthday celebrants na wala na mag-birthday ng November. Si Mrs. sa 14, sa Sunday na lang siya. Okay, any wala na? Okay, panalangin natin sila. Lord, salamat po sa buhay ni Sister Mercy, maging sa buhay ni God, Panginoon. Ganoon din po sa buhay ni Sister Vicky, ni Sister Vivian. We pray, O Lord God, na Ikaw ang siyang patuloy na kumilos sa kanilang buhay and they will be able to say, O Lord God, na You never leave them, You never forsake them. Whatever circumstances they are, Lord, bless them in all ways in Jesus' name. Pagpapalain niyo po, Panginoon, ang buhay ng mga birthday celebrants para hindi lamang ang araw na ito sila magiging joyful at mag-rejoice sa iyo kundi the rest of their lives. Amen and amen. Kamayan natin sila. Okay.